Sa pagkatalo nga po ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Clippers, napatunayan nga po na kahit man tinambakan nila ang ilang mga mahihinang kupunan, hindi pa talaga nila kayang makipagsabayan kontra sa ibang mga legit na contender. Sa katunayan, magsisimula pa lamang ngayong linggo ang kalbaryo ng kanilang prangkisa dahil bukod sa inaasahang hindi paglalaro ni Stephen Curry bunsod ng injury sa paa, magkakaroon rin naman sila ngayon ng napakahirap na game schedule na uumpisahan laban sa New Orleans Pelicans na back-to-back at higit sa lahat pagsabak nila sa 5 straight road games kontra sa mga malalakas at seryosong contender kagaya ng Houston Rockets, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers at OKC Thunder. Kaya dyan pa lang masusubok ang tunay na lakas na pinagsasasabi ni Buddy Hield, lalo na dahil wala at posibleng hindi makapaglaro si Stephen Curry. Samantala, dahil nga sa napakagandang performance ng Los Angeles Lakers sa una nilang mga laro, malaki ang tsansang makakuha sila ng kampeonato. Napakaraming record rin naman nga po ang kanilang nagawa sa simula pa lang. Kaya isang signal ito na makakabalik muli sila sa NBA Finals. Sa katunayan, lahat ng mga teams ni LeBron James na nagkaroon ng 3-0 record nakaabot sa finals at nakakuha ng kampeonato. Kaya since sunod-sunod ang pagkapanalo ng Lakers, may ilang mga fans nga po ang kinumpara ang kasalukuyang team sa kanilang kupunan noong taong 2020. Kagaya noon, gumagamit na rin naman sila ngayon ng Twin Tower at mas madami ang shooter katulad ni D'Angelo Russell at Dalton Knecht. Subok na rin naman ang lineup sa sobrang tatag ng kanilang chemistry. Halos magkapareho rin naman nga po ng game plan si Coach JJ Redick at ang naging diskarte noon ng Lakers taong 2020 dahil mas aktibo sila sa pagkuha ng rebounds at hustle plays. Gamit ang tandem ni Anthony Davis at Jackson Hayes, nagagawa nga po nilang ma-outsize at ma-outspeed ang kanilang kalaban. Higit sa lahat, napaka-epektibo ng pagbabalik ng Lakers kay Davis sa main man pagdating sa scoring. Halos lahat ng ginagawa nilang plays nakadesenyo sa kanya, which is ito ang unang pagkakataon simula taong 2020 na ginamit nila ang ganitong klaseng game plan salamat kay Coach JJ Redick. Sa kabilang banda, bumagsak nga po sa 2 wins, 1 loss ang record ng Atlanta Hawks sa Eastern Conference matapos silang matalo kontra sa OKC Thunder. Bukod dyan, hirap pa rin naman nga silang makasabay ang kanilang first overall pick na si Zaccharie Risacher na masyadong nag-struggle sa shooting sa pag-average lamang nito ng 6 points per game. Literal, sobrang nagkakalat at nakalawang sila ng Hawks since hindi man lang siya dito masyadong makagalaw ng maayos. Pero syempre dahil hindi ito si Bronny James at hindi siya anak ni LeBron, hindi rin naman masyadong binabatikos ng mga fans sa social media. Ni hindi nga ito tinatawag na bust agad ng NBA lalo pat hindi rin naman siya pinapansin kahit gaano man kabagsak o kahina ang kanyang performance. Mas nakatutok nga po ang media sa anak ni LeBron sa kabila ng pagiging 55th overall pick lamang nito.